What's up guys? Magandang gabi po sa inyong lahat. Itong muli si Jupiter's TV, ang inyong kaibigan. Ngayong gabi ay aking ituturo sa inyo ang isa sa napakagandang negosyo. No? Isa sa napakagandang negosyo, ang calamares. Kasi ang calamares ay yan yung pusit na hiniwa-hiwa. No? Hiniwa-hiwa, tapos pag may dumadaan, tutusok lang, kakain, isaw-saw suka. Napakalakas nun guys. No? Sikat yan dito sa Metro Manila, Laguna, Bulacan, Cavite. O kung wala pa sa inyong lugar ay subukan nyo na. No? Ang calamares ay isang uri ng pusit yan. Pusit na dangkal ang laki or isa't kalahating dangkal, ganon. Ganon, ang laki, ang haba niya. No? Tapos gagayatin mo yon. Itimbang mo muna kung magkano ang kilo at ang isa, no? Ang isa lalabas magkano, tapos saka mo gagayatin. Gagayatin mo siya guys ng tagli 5 piso bawat tusok ng tao. No, ang timbang kasi niyan mga nasa 6 na piraso o 7 piraso ang 1 kilo ng calamares, no? Hihiwain mo yan, i-divide mo sa mga 10 hiwa, no? Tapos 5 piso ang 1 tusok ngayon. Ngayon ha, kasi nung kapanahonan ko kasi ay 3 ang isa. 3 piso po ang 1 calamares. Napakagandang negosyo ngayon. Dito kumain ako kanina dito sa Binyan ang presyo 5 piso. 1 hiwa. Tapos nilagyan ng harina kasi yon, kaya lumalaki din. Lumalaki siya, lumulubo. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon dahil napakagandang negosyo, maliit lang naman ang kapital. So, diyan kasi ako nagsimulang yumaman Sabihin ko na sa inyo yumaman dahil siyempre first time kong makahawak ng malaking pera mula sa aking pagja-janitor ay iyan yung negosyong humawak ako ng malaking pera, yung calamares, kasi umaabot agad ng 9 yung tao ko dyan. Actually, yung mga tao ko sa calamares mula nung 2007 hanggang ngayon, meron pa rin nandito pa rin sa akin yung mga tao ko, no? Pa rin sa akin yung mga kinukuha ko, ang mga tao noon sa akin pagtitinda ng calamares, ay nandyan pa rin. Yung isa nagiging driver ko, yung isa nagiging manager ko rin sa mga negosyo ko, no? So, mga guys, ay ituturo ko paano magnegosyo. Una, kung meron kayong motor guys na ginagamit nyo lang na pang porma o parang pang service ninyo, kabitan nyo ng sidecar yan. Bakit? Tumigil ka na sa pagtatrabaho mo sa minimum, no? Tumigil ka na, halimbawa ang motor mo Honda Wave o XRM yan, kabitan mo na ng sidecar, no? Na parang sidecar kung may makita ka sa bayan ninyo na nagtitinda ng fishball, ganun lang. Wala kasi pinagkaiba ang pagtitinda ng calamares sa pagtitinda ng fishball at saka quick, no? Ituturo ko sa inyo ang negosyong calamares. Napakaganda nito dahil merong lasang babalik-balikan pero yan guys, kumbaga depende pa rin yan sa pagtitimpla ninyo. Kaya nga ituturo ko sa inyo yung pagtitimpla ng calamares para matuto kayo, no? Ituturo ko rin sa inyo ang sistema, no? Mabibili kasi yung calamares. Ako kasi namamalingki ako ng calamares. Ako muna nung umpisang nagninegosyo ng calamares. Pero marami na akong nakikitang nagnegosyo sa Metro Manila, Alabang, sa Cavite, Dasmariñas. Ako din, may kompetensya din ako sa Dasmariñas. Mas nauna sa akin magnegosyo. Tapos kasi mas nauna sila sa akin, mga nakikita ko. Gumaya lang ako guys. Sabi ko kasi dinudumog yung negosyo nila, calamares. Kaya naisip ko, ito kaya ang ininegosyo ko. Magninegosyo kasi medyo ang kita ko lang sa asin ay 1,500 kasi yan ang sinundan ng negosyo ko Una, asin at saka calamares, no? So, dito sa
pagninegosyo ng calamares, dito nag-umpisang dumami ang mga tao ko kasi umabot nga ng siyam ang aking mga tauhan sa pagninegosyo. Simple lang naman ang gagawin ninyo guys, yung sinabi ko. Yung motor ninyo na ginagamit nyong pampurma, kung ang kita mo ngayon minimum wage, ay ang layo niya ng kita ng calamares guys. Ita times 4 yan, ita times 5 ng kita ng calamares, no? So, ituturo ko sa inyo saan bibili ng calamares. Siyempre, sa pinakamalaking palengke. Halimbawa, ikaw ay, ako, nakatira ako sa Misamis Occidental. Hanap ako ng city, yung pinakamalaking palengke sa Osami City. Maraming mga nagtitinda dyan yung calamares na malalaking pusit. Malalaking pusit, yun yung calamares. Yan yung negosyo ko guys na makukuha mo lang din yan, madaling araw. Mamimili ka. Pero dito kasi sa Manila, napakarami yan. Kaya sigurado ako marami akong followers dito sa Metro Manila. Pwede kayong magnegosyo niyan. Dito sa Laguna, Batangas, Bulacan. Pwede kayong magnegosyo, madali lang yan. Kasi kumukuha ako guys sa Kadiwa, palengke, alas 3 madaling araw. Medyo pagod ka, kailangan sa negosyo, kung may pangarap ka, dapat huwag kang manghimagod. Kasi hindi naman ganun kadali na basta na lang matupad, magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng bahay, sa easy-easy lang. Siyempre, magpupuyat ka, sacrifice. Ganun sa pagtupad sa pangarap, hindi yung mauna yung reklamo kaysa gawa. Kailangan gumawa ka, tutuluan mo ng pawis. Yung masarap matupad yung pangarap na yung sarap ng tulog mo, pinutol mo na dahil sa pangarap mo. Maraming ganun ang laging madalas na nangyari sa akin. When I was 20 years old, nagnegosyo ako ng calamares guys. No? 2007. Kumbaga, sa pagtupad ng pangarap, hindi ganun-ganun kadali na parang, siyempre, ang puputulin mo yung kahirapan mo sa buhay, siyempre, may susuungin ka ding hirap. No? Ay, ang hirap pala, Jupiter's TV, sa negosyong calamares. Kung mauna ka ng ganun, negatibo ka na kaagad, dapat pakinggan mo muna at ulit-ulitin mo ang aking video para maintindihan mo. At siyempre, wag agad magsingit ng negatibo sa isip. Kasi, pag magsingit ka ng negatibo sa isipan mo, parang binablock mo kaagad yung pangarap mo. Minsan kasi sa tao, ikaw mismo nagharang sa mismong pangarap mo. Dahil ang tao kasi pinupugaran ng katamaran eh. Katamaran, parang ayaw ko. Parang ganyan. So, pag magpadaig ka nun, hindi mo matutupad ang pangarap mo. No? Kaya ako, matindi kasi sanay ako sa natulog nga lang ako sa building dyan sa Divisoria eh. Claro Emerick to. No? Gilid-gilid lang ako natutulog dyan. Walang tapos mangarap ako ng bahay, mangarap ako magkaroon ng sasakyan, tapos ganun lang kadali. Hindi. Mag-sacrifice ka. Halimbawa ako, naglako ako ng asin, itapik ko din bukas yung asin. Isunod ko dito sa calamares. Kasi dapat mauna yung asin eh. Pero itong calamares kasi dahil ito yung medyo mas high standard na business kaysa asin. Kasi pag asin kasi parang marami nakakahiyang asin. Pero kung titingnan mo, malalaman nyo yan. Subaybayan nyo lang ang aking video. Kasi nagnegosyo ako ng asin eh. Diyan ako nag-start, 3,000 kapital sa asin. Tapos, ang calamares guys, ay madaling maubos yan sa palengke. Kaya kailangan madaling araw. Naka-bluky-bluky yan guys. Kumbaga isang sakong maliit na nakapipi yan eh. Mga nakayupi-yupi yan. Nakakamada yupi. Kasi ang pusit pag parang nakakamada siyang ganon. Nakakamada. Naka-arrange yung pusit. Tapos na-flat siya guys. Ganyan na lang kanipis. Pero pag mo guys, ang gagawin mo doon, lagyan mo ng asin, ilagay mo, 20 kilos yung isang sako na maliit, na pusit. Tapos nakayelo yon, sobrang tigas. Ang gagawin mo doon, magiging sariwa yon.
kung inilagay mo yun sa planggana. Ang 20 kilos, ilagay mo sa planggana. Paglagay mo sa planggana, bili ka rin ng 2 kilong asin. Tapos yung planggana, lagyan mo ng tubig, doon mo ilagay yung naka-frozen. Sobrang tigas na parang nagyiyelo yung pusit. Tapos pag hinahalo-halo mo yan guys, hinahalo-halo, inalagay mo sa isang asin sa planggana, ihalo-halo mo doon, magiging sariwa siya uli, lulubo, bibilog siya guys. Tumitigas yung buong bilog niya, nagiging sariwa. Kakanawin mo lang siya, halo-haluin, ganun. Mga 15 minutes mo siyang gaganon-ganunin guys sa plangganang malaki na may asin, 2 kilo, yung 20 kilos na pusit mo, magiging sariwa lahat yon. Saka mo ngayon gagayatin yon, no? Ganun guys ang pag-style ng pusit. So, kailangan madaling araw ka, 4:00 kasi nag-aagawan. Kasi marami kaming nagtitinda ng pusit. Nag-aagawan ng supply. Kaya, siyempre guys, nung nasubukan kong nagnegosyo, yung sidecar, kasi bisikleta pa lang naman ang gamit ko, bisikleta na may sidecar. Yun ang gamit ko guys. Yung mountain bike ang ginagamit ko, nilagyan ko ng sidecar yon. Nilagyan ko ng sidecar tapos na parang lamisang maganda tapos may bubong. Yun lang, para lang kasi malapit lang ako sa tinitindahan ko, kaunting urong lang, kaunting usog lang ng bisikleta ko nandoon na pwesto, igilid ko lang naman yon. Doon sa may daanan ng tao, papasok sa mga subdivision yung mga uuwi. Bago sumakay, kailangan makahanap ka ng pwesto, no? Unang i-scout mo, pwesto muna. Halimbawa, pwesto. Kailangan may mahabang tricycle na pila, no? Mahabang tricycle. Magandang magnegosyo dito kasi ang haba ng hindi naman magpipila yung tricycle kung walang sasakay. 'Di ba? Take note. Ibig sabihin, maraming sasakay dahil mahaba ang pila. Doon ka sa unahan nun. Hanap ka ng gilid-gilid ng kalsada, bakante. Para bago sumakay yung mga tao sa tricycle, bibili muna sa'yo, dadaan. So, ganun yun. Ganun ang teknik sa pagninegosyo. Masarap magnegosyo dito. Una, hanapin mo muna magandang pwesto sa inyong lugar. Kung mayroong daanan, ganun, magtingin-tingin. Huwag muna kayong sasabak. Ako nag-instruction ako sa tama. Ayaw ko kayong mapapahamak sa pagninegosyo na basta na lang na sasabak kayo na walang direksyon. Kaya nga ituturo ko sa inyo lahat, pati sa pagdala ng mga tao. Pati dito sa Calamares, ituturo ko din kung paano magdala ng negosyong Calamares. Paano, saan po pwesto. Itinuro ko din. Saan po pwesto? Siguraduhin nasa bago sumakay or pilahan ng jeep. Halimbawa, pilahan ng jeep. Bago sumakay sa jeep yung mga tao, bibili Calamares. Napakasarap kasi niyan guys. Calamares, tinutusok lang. Parang fishbowl style din yan. Tutusok yung mga tao, kakain. Tapos, basta masarap ang timpla mo, uulit-ulit hanggang sa ang isang tao makabili halagang 50, halagang 40 dahil napakasarap niyan, no? So, ganun ang ganyang negosyo guys, Calamares. Hanggang ngayon, sabi ko nga sa inyo, kanina kumakain lang ako ng Calamares dito sa Binyan, Laguna, sa bayan. May mga nagtitinda pa rin. Hanggang ngayon, napakalakas, malakas. Ini-interview ko nga yung nagtitinda, no? Ini-interview, bumibinta siya ng 5,000, 6,000. Pag Sabado, Linggo, bumibinta siya ng 8,000. Napakalakas. Imagine guys, bumibinta siya ng 5,000, 6,000. Ngayon, kalahati kasi ang tubo dyan. Kasi ganun yun eh. Jupiter, 2006 ka palang nagtinda. Oo, 2007 ako nagtinda. Pero may pag-adjust naman. Kung nag-adjust man ang presyo, mga 400, nag-adjust din naman ang presyo ngayon. Dating 3 piso lang, nagiging 5 piso na ngayon. So, ganun pa rin. Kasi, alam nyo guys, wag muna kayong magsalita ng mga negatibo. Kasi, ang mga negatibo kasi, yan yung maghadlang sa pangarap mo eh. Hindi matutupad dahil sa negatibo ka. Hindi ako naniniwala kay Jupiter dahil hindi ka agad naniwala, hindi mo pa nga napakinggan, no? Kasi ang style kasi sa Calamares,
Pag nagayat mo na kaagad lahat yan, bibilangin mo yan kung ilang piraso ang 1 kilo. No? Kikita ka na kasi higit sa kalahati ang tubo dyan guys eh. Halimbawa, kung ang 1 kilo ay, ang 1 kilo na hiwa mo ay nasa 50 piraso. No? Nasa 50 piraso ang hiwa mo. No? Kung 50 piraso, tag 5, 250. No? Ang kilo. Pero sa 50, mababa yon. Dapat, baka malakihan mo paghiwa. Dapat, mapaabot mo ng 60. No? Para 300 ang kilo. Magkano ang kilo ng pusit? Kasi dati, ang kuha ko lang, 80, 100, 90, ganyan lang, naglalaro. Ipalagay na natin ngayon, 140, 130, di ba? 140, ang pusit, calamares. Kasi yung calamares, China yan guys eh. Take note, ang calamares, China yan. No? China yung calamares. Tapos, ang gagawin ninyo guys, nagayat nyo na, napalabas nyo ng 65 pieces, i-times mo yon. I-times mo yun sa 5, 300 plus 300. Kung ang capital mo 120, 140 ang 1 kilo, may tubo ka ng 180. Kuhanin mo yung 30, no? Kuhanin mo yung 30 o 40. Diba? Kuhanin mo yung 30 or 40 para doon sa ihalo mong ginagamit mong mantika, ginagamit mong mantika, harina, at saka mga sausawan, lahat. So, kailangan mapalabas mo talaga times 2. Kalahati ang tubo, guys. Ganun po ang mga negosyante. No? Kailangan kalahati ang tubo sa negosyo. Sa mga ganyan, food. Street food, kalahati talaga yan dahil subok ko nga nakapagnegosyo nga ako. Ang ginagawa ko, ako muna unang nagtinda dahil nakakita ako ng pwesto haba ng pilahan ng tricycle sa may Parkland subdivision, doon ako sa harap bago sumakay yung mga tao, bababa doon sa highway, bago sasakay doon sa motor papasok sa subdivision, nandoon na ako sa kanto. No, maliit lang ang sidecar ko, tapos may payong, may bubong na. Doon, nagprito ako ng calamares. Bago sila uuwi, naamoy nila yung pusit. Tutusok sila, kakain hanggang sa dumami yung mga customer. Nasasanay sila, nasasarapan sila. So, bumibinta ako 7,000, 6,000. Imagine, kalahati ang tubo ko. Kalahati ang tubo, kalahati kapital. Ang kalahati tubo. Ang kapital, ibig sabihin ng kapital, ibig sabihin ng binta, 7,000, yun yung gross. 6,000, yun yung gross sales. Yun yung gross. Pag alisin mo yung kapital doon, mantika, lahat, pati yung calamares, kalahati, alisin mo ang kalahati. No? Nandoon yung mantika, lahat ng ginagamit mo, mantika, gas, sa pagprito, tapos sausawan, suka, lahat na. Pag itutal, kasi matututal mo lahat yan Makukuha mo ang kabuang total na nagastos mo dahil masuma total mo yan pag gabi So, mag-start muna kayo sa 20 kilos o 10 kilos muna na calamares hanggang sa palaki ng palaki. So, nung nakita ko guys na maganda ang kita ng calamares na pusit, ay nagkuha ako ng tao. Yun ngayon si Joseph, yung binanggit ko sa paghandle ng tauhan sa aking YouTube channel. At siya din yung mayaman na ngayon, may mga sasakyan na. Tinuruan ko ng negosyo, mayaman na siya. Panoorin nyo, yung si Joseph Velasco, yung nasa YouTube channel, in-upload ko. Dati kong tauhan ang pamagat, yumaman na ngayon. Siya yung kauna-unahan kong tao sa calamares. Hanggang sa nadagdagan ng siya, inilagay ko doon sa pwesto ko. Ako naman, dahil kumita nga ako, biro mo, kumikita ako ng 3,000 guys. Malinis. No? Malinis siya, kuhanin ko yung kalahati. 3,000, malinis. Ibig sabihin, malinis siya sa kita, sa product na yon. Pero hindi pa siya malinis sa expenses ko. Kasi, siyempre, nagre-rent ako ng bahay sa Parkland. Kumakain ako, kuhanan pa ng pagkain yung 3,000. Kuhanan ko pa ng renta, tubig, kuryente. Kaya, hindi siya gross net siya doon sa kita ko sa calamares, 3,000.
Kaya ang ginagawa ko guys, iniwalay ko yung 1,000 o 500, iniwalay ko. Hiniwalay ko yung 500 araw-araw para sa expenses ko, pagkain ko sa bahay, at saka yung renta ko sa bahay, tubig, kuryente, dyan sa Parkland. So, hiniwalay ko 500. Ako lang kasi mag-isa nun. No? Ako lang, binata ako. Ganun ako kamadiskarte. Ako lang mag-isa, dire-diretso binata ako kasi 2007, binata pa ako. 2010 ako nag-asawa eh. So, ang nangyayari guys, nun, so, ang mga tao ko ay planado na magkaroon ako ng mga tao kasi ang plano ko nga, kumita nga ako dahil kumita ako ng 2.5 net na. Labas lahat, renta ng bahay, pagkain, lahat ng expenses. So, ibig sabihin guys, nakakaipon ako ng 2,500 net. Malinis na hindi ko ginagalaw kasi labas na nga lahat eh. Net na. Pag sinabing net, iba yung net sa kita, sa produkto, iba yung net sa kabuuan. Take note, no? Halimbawa, kumita ako ng net sa calamares, ang binta ko 6,000, ang net ko 3,000. Ibig sabihin, kalahati ang tubo. Tinatawag kong net kasi labas na lahat yun. Mantika, yung kapital nung calamares. Halimbawa, kapital nung calamares, 2,000 lang. Tapos yun, 2,000 ang kapital ng calamares. Tapos yung ricado, suka, lahat, mantika, harina, yun, lahat ay 1,000, 3,000 ang kapital. So, nag-net ako sa product ng 3,000. So, ibig sabihin, 3,000. Nilinaw ko lang, inulit ko pa uli para mas maintindihan ninyo. Tiyagain nyo lang. Kasi ang solusyonan naman natin yung kahirapan mo. Idea ang ibinigay ko. Kailangan uulit-ulitin. Huwag kayong mainip. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, ang paglutas sa kahirapan, hindi ganun-ganun lang. Huwag kang sitting pretty na gusto mo matupad easy. Kailangan sa pakikinig mo, tiyagain mo. Huwag kang mainip. Kasi pag naiinip ka, hinahadlangan, ikaw mismo din ang humahadlang sa pangarap mo. Kasi kung paanong nanonood ka nga sa mga walang kabuluhan, wala kang matutunan sa social media, tapos wala kang makukuha, di ka natututo paano magnegosyo, binigyan mo ng oras, ito pa kayang pagtuturo ko na pag natutunan mo, marami kang matutunan at magiging daan para magbukas ng isipan mo na aahon ka sa kahirapan pag gayahin mo. So, ganun guys. Iyon. So, ang 3,000 net doon sa kita. So, hindi pa siya net sa kabuuang expenses ko kasi nag-rent nga ako. Kaya, yung 3,000, alisin ko pa yung halos 500 to 700. So, ipalagay na lang natin, 2,000 ang net ko na kita. Net sa kabuuan, labas na lahat. Mga expenses, lahat-lahat. 2,000, magkano sa isang buwan yun? 60,000. So, sa madaling salita, guys, ako, wala akong pinag-aralan. No? Hindi ako nakatapos. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Pero, tinalo ko ng kita sa isang araw ang isang maestra, ang isang sundalo, ang isang pulis. Bakit? Ang sweldo lang nila 32, 35, 36. Ang kita ko sa calamares, guys, 60,000 sa isang buwan. Malinis yun, labas lahat. May buffer pa yun. Kumbaga, pinakamababa na yung 60,000. Imagine ninyo, guys, malinis yun ha. Ganun kaganda ang negosyo. Ganun kaganda ang negosyo. No? So, dahil kumita ako ng 60, ginaganahan ako. 2,000, malinis araw-araw. Minimintin ko na yon. No? Minimintin ko ang pagninegosyo ng calamares. Araw-araw talaga, nai-inlove ako kasi, siyempre, from nag-janitor ako sa SM Dasmariñas, 362. Tapos bigla kang 362, tapos walang nitong maiipon dahil nag-rent ako ng bahay, namamasahe, nagme-merienda, kuryente, tubig, ubos lagi. Hindi ako makakatulong sa magulang ko. Kaya nitong kinukumpir ko yung kita, kaya ko binanggit yung ganun, para ma-compare mo yung kita. Kung ikaw ay namamasukan ngayon, tapos papasok ka sa negosyo, i-compare mo yung kita.
i-compare mo yung magkano ba ang kita mo sa pagbibindor, compare doon sa pamamasukan para ma-inlove ka sa business. Ngayon, araw-araw ako nagtitinda guys, araw-araw namimili ako. Kasi ang unang ginagawa ko noon, bago ako nagsimula ng bago ako nagsimula ng negosyong Calamares, siyempre, pabili-bili muna ako doon sa nagkakalamarisan, sa Alabang, sa Carmona, GMA, nagtusok-tusok ako. Pero naniniktik ako guys, nagmamasid-masid ako. Kasi maraming customer eh. Ang daming kumakain, lalo na pag mga estudyante, nagtusok-tusok, mas malakas pa siya sa fishball eh. Ang Calamares, mas malakas pa sa fishball. Tandaan ninyo. So, tusok-tusok, ang daming tumusok. Kaya sabi ko, maganda tong negosyo na to. Hanggang sa, yung nagiging barkada ko yung, tindiro lang din pala yung yung may-ari, 4 na ang tindiro niya. Sa iba-ibang lugar dito sa GMA, meron din sa GMA, sa may highway, tapos sa may school ng, may eskwelahan ng college, tapos doon sa may malapit sa likod, paradahan ng jeep, 4 yung pwesto. Ibig sabihin ko, maganda tong negosyo na to dahil ang may-ari, 4 na ang sidecar eh. 4 na ang sidecar. Motor. Sabi ko, gayahin ko kaya kasi tinatamad akong maglako na ng asin dahil mabigat. Ang lako, 4 na sako dala kong asin, maglalako eh. So, subukan ko tong negosyo kasi ang asin kasi nilalako ko bahay-bahay. Compare doon sa nakapwisto lang, gilid ng kalsada. So, tinatry ko yung Calamares. Hindi ako muna basta sumaba kasi negosyante ako eh. Asin ang negosyo ko. Ayaw ko munang itigil nang hindi ko kabisado. Bigla na lang akong sasabak doon sa pagninegosyo ng Calamares. Nagtatanong-tanong muna ako, magkano naman ang sweldo mo dyan? So, yan. Sweldohan kami ng 300. Libre lahat. Kain. Stayin. So, nagiging barkada ko pero hindi niya alam nung tindero. Ako ay naniniktik lang. Ganun. Magkano naman ang binta mo? Bumibenta ako ng 6,000. 5,000. Monday to Thursday, bumibenta ako ng ganun. 5,000, 6,000. Pag Friday to Sunday, bumibenta ako ng 8,000, 9,000. Sabi nung tindero. So, sabi ko, napakaganda nito. Tapos, pinuntahan ko nga yung may-ari. Kasi yung may-ari nagtitinda din eh. Siya din mismo kasi ang nakapwesto. Sa may sakayan ng jeep ng GMA. Daming pilahan ng jeep doon. Doon nakapwesto naman yung may-ari. Nagtatanong, magkano naman ang kita mo dito kuya? Ganon. Dito, higit sa kalahati. Ganon. Higit sa kalahati. Lalo akong gumaganon agad ang isip ko. Napakaganda kasi kaya ko at sa pa, may pira ako guys. May kapital ako kasi nakaipon ako. Nakaipon ako sa asin eh. Nakaipon ako, meron akong mga 50 mil nun. Nakaipon ako 50 or 60,000, no? Dapat meron akong 180. Meron akong 180,000 nun guys eh. Meron akong 180,000 sa pagtitinda ko ng asin. Nakaipon ako. So, yun kasi ang unang mga negosyo ko eh. Paglalako ng asin, nakaipon ako ng 180. Kaya lang, naloko kasi ako sa pag-abroad. Nag-apply ako nung Japan picking fruits na medical na ako. Nag-aral na ako ng Nihongo dyan sa Alabang, yung Ipbus company na biglang nagsara, na bugos pala. Nakuhanan lang ako ng pira. So, halos ang bayad nun. Kasi nainganyo ako, 80 mil daw yung bayad. 80 mil daw yung monthly, libre lahat, stayin sa Fukuoka, Japan. So, ang nangyari, nainganyo ako, nag-placement fee ako, tapos nag-medical, halos 100,000 ang ginastos ko doon sa, pag-apply, tapos biglang nagsara, yun, ang dami naming naloko noon, ang dami namin, na biglang nagsara yung company, yun pala, ay bugos. So, ang nangyayari guys, malungkot ako nung time na yon kaya na suba ako eh.
nabugos ako sa isang pag-abroad. Hindi ako natuloy dahil napirahan lang ako. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, pagod na rin ako sa pag-asin, mabigat eh. Pero malakas ang kita. Kumikita ako ng 1.5, 1.3, pinakamababa ko sa isang araw, malinis. No? Malinis nakita ko. Kasi nakatatlong sako ako maghapon sa asin. Kaya ituturo ko naman bukas yung asin. Kaya sa Calamares guys, nakakaipon ako. So nag-scout ako, nagtatanong-tanong ako. Sabi ko, ang ganda naman ito. Kaya kuninto ko yung asin para kung paano ako nagsimula sa Calamares. Kasi may pira ako dahil nagtinda ako ng asin. Ibig sabihin, may kapital, na inganyo ako. Ini-studyhan ko. Kaya ang sabi ko, huwag kayong sasabak sa isang negosyo na hindi nyo inaral. Mas maganda nga ngayon dahil ako na mismo nagtuturo sa inyo. Pero mahirap mangapa kung ikaw mismo sasabak. Kasi hindi naman lahat kasi na negosyante ay nagtuturo, itinuturo kung paano sila umahon, paano gusto nila, lihim lang, ayaw nilang may kakompetensya, ayaw nilang, gusto nila suluhin, no? Gusto nila, ayaw nilang i-share. Wala rin silang time para turuan ka. So, ganun sa mga negosyante. So, ako ngayon kasi, nagtuturo. Kaya, mas mainam na makasubscribe kayo para sa aking YouTube channel, para yung mga itinuro kong negosyo, ay manamnam ninyo, maulit-ulit, magiging gamay ninyo, may pattern na kayo. No? Di na kayo mabankrupt, di na kayo nangangapa kasi itinuro ko na nga lahat. So ganun guys, nung nakita ko maganda, tinitingnan ko rin kung paano niya niluluto. Nagmamasid na ako doon sa nagnegosyo ng Calamares. Nung nagmasid, paano niya niluto? Minimix lang niya sa harina. No? Nilalamas niya lang yung Calamares sa magic sarap. Nilalagyan niya ng kaunting itlog. Ganon. Tapos inaano sa harina. Tapos piniprito. Ganon lang. Sinasawsaw niya sa harina na tuyo. Guys, yun ang style. Dalawang klase ang style ng pagprito. Ang style ko kasi marami, inikot ko nga yung mga malalapit sa akin na mga nagtitinda ng Calamares noon. May nagtitinda na basa na yung harina. Templado yung harina, basa na. Basa yung harina, nilagyan ng baking, parang fishball style, homemade. Tapos doon isawsaw, malabnaw lang yung sa Calamares. No, malabnaw siya. Tapos sinasawsaw yung Calamares doon, sabay prito. Lulubo yung Calamares. Yun yung kinain ko kanina. Sinawsaw doon sa So, yung nakita ko naman dito sa JMA noon, ay yung ginayahan ko, iba din ang style niya. Nilalamas niya yung puset pagkatapos niyang gayatin, nilalamas niya yung puset, nilagyan ng itlog. Tapos, tinimplahan niya, magic sarap, ginisa mix. Yan yung, wala pang magic sarap halos doon eh. Ang meron lang ginisa mix, nilagay niya ginisa mix eh. Tsaka bitsin, asin. Tapos hinahalo niya, so timplada, malasang malasa yung puset. Tapos, pagkatapos niyang timplahan, no, ay sinasawsaw sa tuyong harina ang gamit. So, dalawang klase. Pwede mong isawsaw sa harina na basa yan, na nakalabnaw na, para pagsawsaw doon, ay nalublob yung sa basang harina, yung pusit, tapos saka iprito, lulubo siya ng kaunti. Yun naman yun. Pag naluto na, ilagay mo doon, patuluin sa parang strainer, tutusok na doon yung tao, kakain. Tapos, ganun din yung, doon naman sa isa, yung style naman ng pagluluto, malasa din, napakasarap din guys. Pero ang advantage kasi doon sa basa na harina, hindi lumalabo, hindi agad nangingitim yung mantika. Doon kasi sa style nung isa, masarap talaga guys. Pero kung titingnan mo yung harina, parang nangingitim na. Pero malinis yung mantika. Nasusunog lang yung harina dahil tuyo yung harina na isinawsaw lang yung pusit. Halimbawa, pusit, nilagyan ng itlog. Pagkalagay ng itlog, tinimplahan ng magic sarap o ginisa mix, asin, bitsin, tapos malasa na yon. Nilagyan pa nga ng paminta.
Ganon. Tapos saka, yung paminta inihalo doon sa kuan, itlog, minimix. Tapos saka nilalamas doon sa pusit. Tapos isinawsaw doon sa tuyo na harina. So pag prito nun, ang sarap, ang bango, masarap. Medyo may advantage yung tuyong harina sa lasa doon sa basang harina na ginagamit mo. Pero masarap. Pero ang disadvantage naman doon sa harina na tuyo, nangingitim yung mantika. Madaling mangitim. Kaya akala mo, hindi nagpapalit ng mantika yung nagluluto. Yun pala, ay nasusunog yung mga tuyong harina, natutong siya, kaya nangingitim yung ano. So at least alam nyo guys, dalawang klase ang pwede nyong idea na pagluluto ng calamares. Pwedeng basa na harina, ang basa na harina ay timplado na yon, may paminta na yon, no? May paminta, timplado na, magic sarap, or ano. Tapos isasawsaw mo yung pusit doon, yun na yun. Ganon. Magtimpla ka lang. Mga 2 kilo. Kung 20 kilos, 2 kilong harina lang ang kailangan mo. Kasi babasain mo yon, harina, na hindi basang-basa, hindi malapot. Huwag mo masyadong laputin. No? Tama lang na malapot-lapot na pag sawsaw nung pusit ay may harina siya, may nandoon, napuluputan siya ng harina. Pag nun, lulubo yun, aalsa yun. So, ganun guys, malabnaw-labnaw ng kaunti yung harina. Kaya, yung 2 kilo, kaya na doon sa 20 kilos. No? So, sawsaw, prito, lulubo siya. So, ang tao, tusok-tusok lang. So, ang isang klase naman, yung tinitimplahan na yung pusit bago isinawsaw sa tuyo na harina, tapos aga inilunod, iprito. O, 'di ba? Ganon, 2 klase. Tapos ang sawsawan, guys, ang pinakasekreto na sawsawan sa calamares. Ang pinakasekreto sa sawsawan ng calamares ay suka lang. Suka, lagyan mo ng paminta, no? Suka, lagyan mo ng paminta. Tapos ang suka at saka bitsin. Bitsin or magic sarap. Kakanawin mo yon. Tapos ang isa sa pinaka nagdala ng bida dyan guys, yung suka, lagyan mo ng asukal. Yun yung pinakasekreto. Pagtikim mo na manamis-tamis, nag-agaw yung tamis at saka yung ano, iyon na yun. Tapos gayatan mo ng sibuyas. Bombay. At yung onion. Tama ba yung English ng sibuyas? Sorry ha. Bawang yata yung onion, di ko ano. So, gayatan mo, i-mix mo doon, tapos sili. 2 klaseng gawin mo. 2 klaseng sawsawan. Yung isa walang sili, yung isa malaking sili, yung garapon na malaki. Doon mo malaking garapon. Doon mo ilagay. Sawsaw na lang doon. 2 klase, maanghang at saka hindi maanghang. No? Tapos magbalot-balot ka din sa plastic maliit kasi maraming take out yan. Ginawang ulam yan guys. Isa din yun sa nagpapalakas, yung bibili ng halagang 100, minsan ginagawang pulutan. No? Ginawang pulutan ng mga lasinggo yung calamares. Bibili halagang 200. Kaya ang lakas bumintan yan guys eh. Dahil bili ka doon sa kanto, pulutan, halagang 300. May bumili, meron halagang 500. So papakyawin yung paninda mo. Take note sa mga sinasabi ko. Kaya napakagandang negosyo. Huwag nyong isipin na madalang ang mga tao. Kaya madalang ang tao dahil wala kang tinda. Kasi magugulat ka na lang pag may tinda doon. Kasi maraming dumadaan, mga nakamotor, titigil yun. Ay, may kakain ako, nagugutom ako. Ganun ang style nun guys. No? Take note ha. Ganun ang style nun. Parang may dumadaan, kakain ako. 'Di ba? So, magugulat ako, nagtitinda ako, nagugulat ako kung saan galing yung mga tao eh. So, yun palang mga motorista, titigil yan para kakain, tutusok kakain. Tapos mag-take out pa. Mag-take out kaya marami kang luto, marami. Huwag kang negatibo. Wala naman taong nag-ano diyan. Kasi magugulat ka na lang, magnegosyo ka na lang in silent.
in silent move, no? In silent move. Huwag kang negatibo kasi magulat ka na lang kung saan-saan galing yung mga tao. Yun pala, mga motorista tumigil. Nakita nga may nagprito, may inisip, ay may fishball. Yun pala, calamares. Mas natikman nila, masarap pa sa fishball. Kaya, yun, masasana yun. Na yun, kain tayo doon kasi may addiction yan eh. Yung calamares, may addiction siya sa panlasa ng tao. So, nangyari nun guys, dahil kumita ako ng 2,000 sa pagninegosyo, malinis, labas lahat. Nagpagawa agad ako, bumili agad ako ng sidecar. Ang sidecar ko, gumastos ako 15,000. No? Mountain bike ang ginagamit ko. Mountain bike, gumagamit, halos ang gastos ko lahat, pati bubong, umaabot ng 20,000. Kasi may bubong eh. Mountain bike yung nilagyan ko ng, kasi mataas siya. Mataas, pero pwede din yung BMX, yung mga maliliit ang gulong kaysa mountain bike. No, mountain bike ang ginagamit kong sidecar na sa calamares. Hanggang sa may 20,000 ako, hanggang sa kumuha ako ng tao. Yun ngayon si Joseph Velasco, siya na yung iniiwan ko doon sa bungad ng Parkland. Siya na yung nagtitinda. So, si Joseph, iniisip ko, tao na to, kikita ako. So, hindi ako kumuha ng tao para liabilities, para pakainin, kundi kumuha ko ng tao para magpasok. Yun ang mindset ko. Siya ang nilagay ko doon. Nagkatotoo yung sinasabi ko. Wala namang pagbabago. Kasi bago ako kumuha ng tao, tinitraining ko muna si Joseph, yung tao ko. Hanggang ngayon, magkasama pa rin kami. No? Pero iba na ang negosyo niya kasi mayaman na rin siya. Tinuruan ko ng paano magnegosyo eh. So, tinitraining ko siya ng halos 1 linggo bago ko binitawan. Ganito lang ha, pagluluto, tapos ganito lang, ganyan. So natuto, madali lang naman siyang natuto, binitawan ko doon. So hindi ako nagkamali sa expectation ko. So, possible kasi yun eh, dahil yun ang magpapabili sa pagyaman, yung mag-split ka ng negosyo. Halimbawa, magdagdag ka, mag-add. Halimbawa, expectation mo dito, regular ka ng kumita ng 2,000 malinis. Diba? Kumita ka ng 3,000, 1,000 expenses. So, pag kumuha ako ng tao, ilagay ko doon, ay ganun pa rin ang binta. So, ang expectation ko pa rin 2,000 kasi yung 1,000, pagkain ng tao at saka pang-expenses din, pagkain ng tao at saka sahod niya. Sinasahuran ko si Joseph 500 ang isang araw at saka pagkain niya lahat. So, ang expectation ko pa rin 2,000. At least, ako makaunat-unat, naghahanap naman ako ng ibang pwesto. Nagpagawa ako ng sidecar dahil may pera naman ako, nakakaipon ako, daan-daang libo na. Pagawa ako ng sidecar, tapos kasi habang kasi hinihingi ng panahon eh, naisip ko para mabilis ang pagyaman ko, pagawa ko ng tao ko, pagawa ko ng sidecar, tapos yung pwesto ko ngayon, lagyan ko ng tao, tapos ako naman, maghanap din ng pwesto. So, ang nangyari, pumunta naman ako sa bungad ng subdivision sa kabila, Mary Chris. So, ganun pa rin guys ang binta ko. No? So, 2 na kami. Magkano na ang kita ko? Kumita ako ng 2,000 malinis dito sa Mary Chris. Kumita pa ako ng 2,000, di 4,000 na ang kita ko sa isang araw. Malinis, pinakamababa. So, ganun guys ang mindset. Hanggang sa umabot ng siyam yung tao ko. No? Umabot ng siyam ko, mga subdivision. Nagpagawa ko ng mga sidecar. Ako muna ang mauna magtinda, tapos saka pag stable na, saka ako kukuha ng tao. Yun nga, nakuha ko si Joel Lipitin, taga Masbate. Nakuha ko, kaibigan niya, yung katabi kong vendor din. Kaibigan niya nung katabi kong vendor. Sabi ko, baka may tao kang kaibigan ka sa probinsya, gusto magtrabaho. Kailangan ko ng tao, bantay dito. Kaya tinawagan, kaya yung tao kong nagiging driver ko din ngayon ay tauhan ko 2007 pa, no? Kaya ganon ang nangyayari, guys, no? Kuha ako ng tao para magtrabaho doon sa Parkland ng Mary Chris naman ang pwesto. Hanggang sa nagpwesto ako sa Golden Mile, Golden City, no? Doon ako sa bungad ng subdivision, tapos nagpwesto din ako sa highway, no? Nagpwesto ako hanggang sa umabot ng siyam. So, ganun kaganda ang negosyo, makaunat-unat. Kaya yan yung sinasabi ko.
sa negosyo, makaunat-unat ka, makapag-isip ka. Compare doon, kita nyo kung gaano, kung ang tindero ko umaabot ng 8. Kasi si Joseph, inilagay ko ng maging katulong ko na maggayat, maghiwa, magpe-prepare. Siya ang taga-prepare. Ang ginagawa ko na lang, mamalingki ako sa madaling araw. Ako ang namamalingki. Pagdating ko, si Joseph, gising na, trabaho niya, yun ang ginagawa ko, magagayat siya. Gayat para ilagay sa styrofoam na may yelo. Iyon naman yung dalhin ng mga tao na magtinda sa pwesto. May yelo. Tapos masarap din kung lagyan mo ng palamig. No? Para yung kumain, guys. Ang ginawa ko, juice lang. Juice na orange juice or pineapple juice. Ilagay lang sa isang jar. Tapos maraming yelo. Asukal. Ganun lang. Simple lang. Tapos malamig na malamig dahil maraming yelo. Yun. 10 piso ang isang malaking cup na baso. So disposable cup 10 piso. Pag kumain, iinom ng palamig. Yayaman kayo, guys. Nakita ninyo kung gaano lumaki ang network ko. Nakita ninyo kung gaano lumakas ang negosyo ko. Kasi ipinakita ko sa inyo detalye at hinihingi ng panahon paano dumami. Hindi agad na magpagawa ko ng ganito, dire-diretso. Hindi. Ano yan? Inanay. Banayad. Ika nga. Ganon. Paangat. Ganon. Ang iyong pagninegosyo. Ganon. So hanggang sa dumami, ganon. Binalita kasi noon yung bakit ako natigil. Pero mayaman na ako, guys. Bakit ako natigil sa ganong negosyo? Kasi sobrang dami ng mga nagnegosyo ng Calamares nung mga time na yun dahil napakasarap nga. Binalita yun sa GMA. Binalita yun sa GMA, sa ABS-CBN, na yung Calamares may formalin. Nilagyan ng formalin kasi galing China yun. No? Galing China. So, kaya na-alarma. Biro mo, malaking istasyon ng TV, pati TV5, binalita. GMA7, binalita. ABS-CBN, binalita. Na ang Calamares, ang kinakain ninyo na masarap, may formalin. So, biglang tumumal yung aking negosyo. Natakot yung mga tao na may formalin yan, may formalin. Humina. Kaya medyo tumigil din ako dahil kung may formalin, ay nakakasira sa kalusugan ng tao. Nakakasira. Kaya tumigil din ako. Pero ngayon naman, guys, hindi. Kasi parang ang mga Calamares ngayon, generic. Hindi galing sa China. Galing sa China Sea. Pero galing sa Palawan. Natanong ko kasi kanina kung saan sila kumuha. Kung may formalin pa rin. So wala nang formalin ang mga pusit ngayon. Kaya pwede kayong magnegosyo ng Calamares. Magandang negosyo yan, guys. Napakasarap magnegosyo. Kasi sa negosyo, bibili mo yung gusto mo, makaunat-unat ka. Doon kayo sa ng Jupiter's TV, panoorin ninyo yung iba pang negosyong itinuro ng Jupiter's TV. Tapos ang isang technique, panoorin mo din yung budget management. Bago ka papasok sa pagninegosyo ng Calamares, panoorin mo yung budget management para hindi ka mabagsak sa paghawak ng pera mo sa kapital. At mamanage kasi pagbasta ka na lang sa sabak na wala kang orientasyon ni Jupiter's TV sa pagtuturo, possible. Maraming nalingat doon sa budget management na tinuturo ko. Kahit mga malalaking negosyante, nalilingat sa pag-budget, no? Kaya panuorin ninyo, bigyan nyo ng oras ang pakikinig sa akin. Bigyan nyo ng panahon, may matutunan kayo. Kasi lulatasin nga natin, ang i-inject ko kasi sa'yo yung nasa na magnegosyo. Dahil nasa negosyo, ang pirang pangtupad sa pangarap. Wala sa pamamasukan. Sa pamamasukan, hirap ka dyan. Hirap ka, hindi mo matupad, kulang pa sa pampersonal. No? Merong ibang mga tao na namamasukan, kontento na dahil wala namang malaking obligasyon. Wag na natin silang galawin. Wala naman sila ganong pangarap. Pangarap nila, makasurvive lang. Wag na natin silang galawin. Ang tinutukoy ko, yung mga taong may pangarap. Kung ikaw ay may pangarap, nasa negosyo, ang pirang pangtupad nun. Ito si Jupiter's TV. Magandang gabi at nag-iiwan ako ng tilibaybay.